Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating talakayan dito po sa Attorney Enzo Bunyog. Mga kabunyog, mga kababayan, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa YouTube channel na ito, Attorney Enzo Bunyog, subscribe na po kayo. Papanood rin tayo sa Informador Meta or Facebook page. Follow na po kayo. Ito, diretso na tayo. Pag-usapan na natin tong pag-usapan na natin tong palusot pa sina Bato at Villanueva. Palusot pa itong sina Bato at Villanueva. Saan ko anong tinutukoy kong palusot? Sila yung pinili na representative ng minority o ng minorya sa Ethics Committee. Ang chairman ng Ethics Committee si JB Ejercito. Siyempre, kailangan may representative ang minorya doon, may kinatawan. Ang pinili nilang representative, ito nga, si Bato at si Villanueva. Hindi siguro naisip ng minorya na hindi pwede sa Ethics Committee si Bato kasi magkakaroon niya ng kaso, sigurado yan. Bakit magkakaroon ng kaso sa Ethics Committee? Ay, absent. Absent. Kaya siya mismo, paano siya magiging member ng Ethics Committee? Didisiplinahin niya. Kasi ang trabaho ng Ethics Committee, disiplinahin ang kapwa mga senador na may mga kaso. Didisiplinahin mo, ikaw mismo, isa rin sa didisiplinahin. Di parang insulto yan sa Ethics Committee. Si Villanueva rin. Ay, sa susunod na mga araw, malamang nga, maaresto na yan si, maglalabas ng kaso laban yan, maaaresto yan, makukulong yan. Paano siya ngayon magiging Ethics Committee Chairman? O Ethics Committee member? Hindi siguro naisip yan ng minorya. Ngayon, naisubmit na, nai-anunsyo na yung pangalan. Inanunsyo na. Ang mga members daw ng Ethics Committee, ang chairman si JB Ejercito, ang vice chairman si Kiko Pangilinan, member si Risa Hontiveros galing sa majority, member din si Erwin Tulfo galing sa majority, sa minority naman si Bato de la Rosa at si Villanueva. Pagka-anunsyo nun, biglang pinag-usapan. Bakit nga pala member si Bato ng at saka si Villanueva? Malamang kakasuhan si Bato sa Ethics Committee kakasuhan ni Trillanes. Kung hindi Marso, basta hindi pa raw nagpakita. Kakasuhan na ni Trillanes. Di ba, yan, member ka ng Ethics Committee, kakasuhan ka. Kaya bigla, nag-motion ngayon nag-anunsyo ngayon si JB Ejercito. Hindi. Si Senador Migs Subiri, yung Senate Majority Floor Leader. Sabi ni Migs Subiri, hindi na si Bato at si Villanueva ang magiging member ng minority sa Ethics Committee. Papalitan na siya ni Amy Marcos at ni Rodante Marcoleta. Ang paliwanag, conflict of interest. Kasi mayroon silang mga kasong kinakaharap sa Ethics Committee. Siyempre, na-insulto si Villanueva, na-insulto si Bato. Si Bato hindi makakapagreklamo kasi wala naman. Si Villanueva, nagreklamo. Bakit naman daw sinabi na conflict of interest? Ngayon, nag-apologize si Subiri. Nag-apologize. Ngayon, sabi niya, nag-apologize ako, hindi naman sila pinalitan dahil sa conflict of interest. Ang totoo, conflict of interest naman talaga. Kahit naman anong gawin ni Villanueva na palusot, kahit naman mag-sorry si Mig Subiri, pinapabango na lang ang sitwasyon. Pero ang totoo, talaga namang mahirap si Bato at si Villanueva maging member ng Ethics Committee dahil may mga kaso nga sila. Si Bato kakasuhan yan sa Ethics Committee. Si Villanueva magkakaroon ng kasong kriminal. Pag nagkaroon yan ng kasong kriminal, paano ka mag-i-enforce ng ethics ng mga senador? Ikaw nga mismo may kasong kriminal. Yun naman talaga ang rason. Kaya lang, nagpapalusot pa si Bato at Villanueva. Hindi daw conflict of interest. Siyempre, si Mig Subiri, wala namang problema. Nag-apologize siya. Pero ang totoo, samput mata ng publiko, totoo naman yun. Ang dahilan naman talaga bakit pinalitan si Bato at Villanueva dahil may mga kaso sila. Sa ngayon, wala pa. Sa ngayon, wala pa. Pero magkakakaso sila. Kaya, na yun? Kumbaga mahirap yung sitwasyon na kayo yung mga members ng Ethics Committee pero kayo rin mismo may mga kaso.
Kung hindi man kaso sa Ethics Committee mismo tulad ng mangyari kay Bato, mga kasong kriminal tulad ng mangyayari kay Villanueva. Kaya tama lang 'yon. Kaya lang para palinisin yung pangalan ni Villanueva, kunwari nag-apologize si Mig Zubiri. Pero yung apology na yun ni Mig Zubiri, dapat nga hindi siya mag-apologize. Ha? Oh, totoo naman, kaya sila tinanggal, pinalitan ni Marcoleta. Kaya lang mayroon din nagsasabi, "O bakit naman si Marcoleta ang pinalit? Ay di ba may ano rin 'yan, may kaso rin 'yan sa COMELEC." May kaso rin 'yan sa COMELEC. Ay ang problema kasi, lahat ng miyembro halos ng minorya may mga kaso, eh. Hindi naman puwedeng walang representative ang minorya sa Ethics Committee. Oh, 'yan yung problema diyan. 'Yan yung problema diyan. Kaya ano talaga ito, problemado itong Ethics Committee na 'to. Yung minorya, sino ang uupo na representative nila, ha? Wala. Hindi naman puwede si ano, hindi si Chis may ano rin 'yan, ang dami ring kasong kinakaharap. Oh, si si Bongo, gano'n din. Saka alangan namang lahat na lang ng committee member si Bongo. Yan ang problema ng minority o ng minorya ng Senado, eh, ang dami nilang problema, ang dami nilang kaso. Lalo pa Ethics Committee, hindi sila puwede kaya lang alangan namang walang member ang minorya. O yan yung problema. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.